New Orleans, 1834. Isang mansyon sa gitna ng French Quarter, maganda sa labas, and grande, puno ng ilaw at tawanan. Pero sa itaas ng bahay na yon, may mga taong nakagapo sa pader, may mga katawan na halos hindi na mukhang tao, at may mga sigaw na kahit 200 taon na ang nakalipas, parang naririnig pa rin ng mga nakatira doon ngayon. At ang may-ari ng bahay ay isang babae, isang sosyalera, isang respetadong miyembro ng lipunan, si Madame Delphine Lalaurie. At ang kwento niya, hindi lang multo ang iiwan sa'yo. Si Marie Delphine McCarthy, ipinanganak noong March 19, 1787 sa New Orleans. Lumaki siya sa isang mayamang pamilyang Creole. Politically connected, elite, untouchable. 3 beses siyang nagpakasal. Ang huli niyang asawa, si Dr. Leonard Louis Nicolas Lalaurie. Noong 1831 hanggang 1832, lumipat sila sa 1140 Royal Street. Isang 3 palapag na mansyon. May balcony na bakal, malaking bintana, chandelier, marble floors. Sa ibaba may party, pero sa itaas may impyerno. At bago natin husgahan agad si Madame Lalaurie, kailangan muna nating maintindihan kung anong klaseng mundo ang ginagalawan niya noon. Early 1800s ito, New Orleans, panahon na normal ang slavery. Oo, normal. Legal siya. Parte ng sistema, parte ng ekonomiya, parte ng social status. Kapag mayaman ka noon, automatic may slaves ka. Parang simbolo ng yaman. Parang kotse ngayon. Ganun kalala yung normalization. Sa Louisiana, may batas pa nga. Code Noir ang tawag. Parang rule book kung paano dapat itrato ang mga alipin. Pero huwag kang malito. Hindi ibig sabihin may batas, may protection na talaga. Sa papel, bawal pumatay ng slave. Bawal sobra-sobrang torture. Bawal pabayaan mamatay sa gutom. Pero sa realidad, kapag may pera ka, kapag may pangalan ka, kapag may connection ka, madaling magbulag-bulagan ang lipunan. At si Lalaurie, galing siya sa powerful na pamilya. High society, elegant, respetado sa labas. May mga slaves siya na nakuha through inheritance, through marriage, through pambili sa market. Kasi noon, may open market talaga ng tao. Literal na binibenta ang tao. Ino-auction. Parang hayop. Isipin mo yun, yung isang tao, may presyo. Doon pa lang, may dehumanization na. Kapag araw-araw mong tinititigan ang tao bilang property, unti-unti nawawala ang empathy mo. Ang sistema na mismo ang nagturo sa kanya na hindi sila tao kagaya mo. Pero ito ang mas nakakatakot. Kahit sa panahon na yon, kahit legal ang slavery, may mga kapitbahay na nagrereklamo na sa kanya.
May mga reports na sinasabihan siya dahil sa sobrang cruelty niya. Ibig sabihin, kahit sa isang brutal na sistema, may linya pa rin. At nilampasan at inabuso niya yun. Bago pa man ang sunog, may mga bulong-bulungan na. May mga kapitbahay na nagreklamo at may napapansin sila. Yung mga alipin niya, payat, takot, hindi tumitingin sa mata ng tao. May marka sa leeg, may pasa sa braso, at may isang batang babaeng alipin, si Leia. Isang araw, nagsusuklay siya ng buhok ni Madam. Nasabit ang suklay at biglang nagalit si Delphin. Hinabol niya yung bata na may hawak na latigo. Tumakbo si Leia papunta sa bubong para tumakas. Mas pinili ng bata umakyat sa bubong kaysa maiwan sa kamay ng amo niya. Nahulog siya at namatay. Ang sabi ng opisyal, aksidente daw. Pero alam ng mga tao sa paligid, may mali. Pinagmulta sila Lori noon dahil sa cruelty. Pinilit siyang ibenta ang ilang alipin. Pero alam mo ang ginawa niya? Binili niya ulit sa kamag-anak niya ang mga slaves. Yes, binili niya ulit ito sa bahay niya. At walang nagsalita. Gabi ng April 10, 1834, may sumiklab na apoy sa kusina ng mansyon. Dumating ang mga kapitbahay para tumulong. Doon nila nakita isang babaeng alipin, nakagapos sa kalan, nakakadena ang paa. Nang tanungin kung bakit siya nakagapos at bakit parang hindi niya pinipigilan ang apoy, umamin siya. Sinadya niya ang sunog dahil ayaw na niyang dalhin sa itaas, sa attic, sa silid na matagal nang nakalak, sa lugar na kahit mga katulong sa bahay, hindi pinapapasok. Doon na nagsimula ang totoong bangungot. Nang pilitin ng mga tao na buksan ng itaas, ang nakita nila hindi basta abuse, hindi basta palo, hindi basta gutom. Ito ay sistematikong pagpapahirap. May mga alipin na nakakadena sa pader. May mga bakal na collar sa leeg. May mga braso na bali, pero hindi inayos ng maayos. Parang sinadyang mag-heal ng mali para manatiling deformed. May mga taong sobrang payat na hindi na makagalaw. May balat na tinanggal sa ilang bahagi ng katawan. May sugat na parang tinorture ng paulit-ulit. May mga kwento na may mga bibig na tinahi. Bagamat ang ilan dito ay galing sa mas sensationalized retellings, pero ang confirmed sa 1834 newspaper reports ay severely mutilated, starved, chained, inhumanly treated. Hindi ito urban legend.
May mga buhay na tao na inilabas doon. At ang ilan sa kanila namatay ilang araw pagkatapos dahil sa tindi ng pinsala. Isipin mo, habang may ballroom sa baba, may mga taong nakatali sa pader sa itaas. Habang may violin music sa gabi, may umiiyak sa dilim. At habang naka-silk gown si madam, may dugong tumutulo sa sahig sa attic. Si Delphine, hindi siya halimaw na mukhang halimaw. Elegante siya, maayos magsalita, nakangiti sa mga bisita. Pero sa likod ng saradong pinto, iba ang mundo niya. May mga historian na nagsasabing baka exaggerated ang ibang detalye dahil sensational ang 19th century newspapers. Pero ito ang hindi debate. May mga taong nakita sa attic na halos hindi na makilala bilang tao. May ebidensya ng torture at tumakas sila Lori bago pa siya maharap sa korte. Habang nagwawala sa galit ang mga tao sa labas ng mansyon, habang sinisira ng mob ang bahay niya, si Delphine ay tumakas. May mga ulat na nag-carriage siya papunta sa lawa at sumakay ng barko papuntang Paris. Hindi siya nakulong, hindi rin siya nahatulan. Namatay siya sa France, malayo sa mga sigaw na iniwan niya. Walang hustisya. At minsan, kapag walang hustisya, may ibang paraan ng mundo para mag-record ng sakit. Pagkatapos ng sunog, halos wasak ang mansyon. Pero itinayo ulit. At mula noon, hindi na tumahimik ang bahay. May mga tenant na nagsasabing may naririnig silang kadena. May batang umiiyak sa gabi. May anino sa itaas ng bintana. May malamig na parte sa attic kahit mainit ang panahon. At may nagsasabing may nakikitang babaeng nakagown, nakatingin. Pero ang mas nakakakilabot, noong 1894, may ulat na isang tenant ang pumatay ng bata sa loob ng bahay. Binugbog niya ito hanggang sa mamatay. Parang may pattern. Parang may cycle ng karahasan. Parang ang bahay hindi pa tapos maglabas ng trauma. Ngayon, ito ang hindi masyadong pinag-uusapan. Paano nagkakaroon ng ganitong klaseng tao? Wala tayong malinaw na record ng childhood trauma ni Delphine. Pero lumaki siya sa panahong ang mga itim na tao ay literal na tinuturing na property. Sa kulturang ang pananakit ay hindi agad pinaparusahan kapag may pera ka. Kapag ang lipunan mismo ang nagturo sa iyo na may taong mas mababa kaysa sa iyo,
mas madali silang saktan. Ang dehumanization ang ugat. Kapag tinanggal mo ang humanity ng isang tao sa isip mo, mas madali mong gawin ang hindi dapat gawin. Power, status, walang consequence. Isang delikadong kombinasyon. Hindi lang ito haunted house story. Ito ay trauma story. Sa loob ng 200 taon, anong klaseng energy ang naiwan doon? Ang hunting minsan hindi multo. Minsan ito ay imprint ng sakit. At sa itaas ng hagdan na ito, may mga taong ginawang eksperimento ng kapritsyo. May mga katawang tinrato na parang laruan. At may isang babae na pinili ang kapangyarihan kaysa konsensya. Lagi niyong tatandaan, hindi lahat ng halimaw may sungay. Hindi lahat ng bahay na maganda ay ligtas. At hindi lahat ng trauma ay sumisigaw agad. Minsan, ang trauma ay lumalaki sa loob ng sistemang nagtuturo kung sino ang may halaga at sino ang wala. Kapag ang trauma ay hindi kinilala, kapag ang kapangyarihan ay walang limitasyon, kapag ang isang tao ay natutong hindi makita ang ibang tao bilang tao, doon nagsisimula ang tunay na kadiliman. At kung may multo man sa Lalaurie Mansion, hindi yon dahil sa kathang isip, kundi dahil may mga sugat na hindi kailanman nabigyan ng hustisya. At ang tanong ngayon, ilang mansyon pa kaya ang tahimik lang pero may tinatagong kadiliman?